Supreme Rebirth Kabanata 1571 hanggang 1580. Naubos din ng suntok na ito ang lahat ng potensyal ni Yunlinger. Matapos ihagis ni Yunlinger ang suntok na ito, ang kanyang mga mata ay pumikit ng mahigpit, tulad ng isang bato na nahuhulog mula sa hangin direkta sa isang piraso ng magma. Pumasok, mawala. Nang makita ni Chen Lei ang eksenang ito, namumula ang kanyang mga mata, at anuman ang kapangyarihan ng disintegrasyon, sinira niya ang critical na strike rune at magic sword body technique. Ito ay naging isang sword wire na libu-libong beses na mas manipis kaysa sa kanya, buhok at direktang nakabalot pagkatapos sakalin ang katawan ng Golden Lion Clan, pinisil-pisil niya ang Golden Lion Clan sa libu-libong piraso pagkatapos ng maikling panahon. Matapos sakalin ang makapangyarihang Golden Lion Clan na ito, naabot ni Chen Lei ang dulo ng arrow, inihayag ang kanyang tunay na katawan, tulad ng isang punit na sako sa buong katawan, walang lugar na buo, kahit na ang mga buto ay mahigpit na natatakpan. Ang tao ay mawawasak halos anumang oras. Sa sandaling ito, Chen Lei, hanggat may tumutulak ng mahina, ito ay magiging ambon ng dugo. Sa sandaling ito, natural na nakita ng malakas na lalaki sa pamilya ng Black Gold Ant ang estado ni Chen Lei. Isang matalim na liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata, naging itim na ilaw, at sumugod patungo kay Chen Lei. Sa oras na ito, wala nang lakas si Chen Lei. Kahit na ang pinaka-hindi nakapipinsalang ehersisyo ay mayayanig sa mga piraso. Ngayon, maaari na lamang niyang ipikit ang kanyang mga mata at maghintay sa kamatayan. Sa sandaling ito, isang napaka-nakakatakot na hininga ang lumabas mula sa likod ni Chen Lei, at isang apoy ang lumipad, direktang tumama sa katawan ng Black Gold Ant Clan Powerhouse. Biglang nasunog ang isa sa mga kuko ng Black Gold Ant Clan expert na ito sa asul na usok dahil sa mataas na temperatura ng apoy. Ang tribo ng itim na gintong langgam ay nabigla sa kanyang puso, lumipad pabalik ng ilang kilometro, at tumingin sa likod ni Chen Lei nang walang katiyakan. Sa sandaling ito, sa bulkan sa likod ng Chen Lei, isang pulang ilaw ang sumisikat, at kasabay nito ay may malinaw na humuhuni. Sa wakas, lumabas mula sa bulkan ang isang malaki at magandang phoenix na may marka ng landas ng apoy. Ang bibig nito, na pumailang lang sa langit, ay naging pula ang kalahati ng langit. Ang hindi kapani-paniwalang init ay nagpaso sa lupa, at hindi mabilang na mga bato ang natunaw at naging maapoy na magma, na dumadaloy sa paligid. Sa sandaling ito, ang figure ni Ji Chanwo, na nakapikit, ay lumitaw sa ilalim ng nagniningas na pulang phoenix. Ang kanyang katawan ay naglabas ng napakalakas na aura. Ang hiningang ito lamang ang nagpaitim sa tribo ng langgam na ginto. Ang malakas na lalaking ito ay may matinding pagnanasa na tumakas. Sa sandaling ito, biglang binuksan ni Ji Chanwo ang kanyang mga mata at tumingin sa malakas na lalaki ng Black Gold Ant Clan. Sa ilang sandali, ang Black Gold Ant Clan Powerhouse ay nakaramdam ng lubhang mapanganib sa kanyang puso, at likas na sinabi sa kanya na lumayo kay Ji Chanwo sa lalong madaling panahon, hanggat maaari. Kaya lang ay wala pang aksyon ang Black Gold Ant Race, at dalawang ilaw ng apoy ang lumipad mula sa mga kamay ni Ji Chanwo, buhol sa malakas na Black Gold Ant Race, at agad na naging dalawang bilog ng apoy, na tinakpan siya. Ang dalawang bilog ng apoy ay humigpit, at sa isang kisap mata, sinunog nila ang makapangyarihang itim na gintong ant tribo sa tatlong yugto. Ang itim na gintong Ant Clan Powerhouse ay nakaramdam lamang ng matinding sakit na nagmumula sa kaluluwa, at pagkatapos ay nakita ang isa pang apoy na nagmamadali, at ang kanyang mga mata ay itim, ganap na nawalan ng malay, kahit na ang kaluluwa ay direktang nasunog sa sandaling ito upang lumipad ng abo. Sa paglutas ng Black Gold Ant Clan Powerhouse, lumipad si Ji Chanwo sa harap ni Chen Lei at tinanong si Chen Lei, "Senior brother, huwag kang mag-alala." Tumingin si Chen Lei kay Ji Chanwo na napakalakas, at nagsabi, "Okay lang ako, iligtas muna natin si Yunlinger." Sinabi ni Ji Chanwo, "Huwag mag-alala, magiging maayos din siya." Pagkatapos magsalita, ikanaway ni Ji Chanwo ang kanyang kamay, at biglang, isang figure ang lumipad palabas sa magma, ito ay si Yunlinger. Ikanaway ni Ji Chanwo ang kanyang kamay, ang lahat ng magma sa katawan ni Yunlinger ay lumipad palabas, nag-flutter, at lumapit kina Chen Lei at Ji Chanwo. Kaya lang, si Yunlinger sa sandaling ito, nakapikit ang kanyang mga mata, mahina ang kanyang hininga, at hindi pa siya nagigising.
Sinaksak ni Chenlei si Yunlinger gamit ang diwa ng pag-iisip, at nalaman na hindi nag-aalala si Yunlinger sa kanyang buhay, ngunit ang kanyang mga pinsala ay masyadong malubha. Not much. Umalis na tayo dito, sabi ni Chenlei kay Ji Chanwoo. Tumango si Ji Chanwoo, pagkatapos ay umalis sa lugar kasama sina Chenlei at Yunlinger. Maya-maya pa, ilang mga figure ang dumating dito at tiningnan ang lahat dito. Si Chenlei at ang iba pa ay masyadong nasa sabik na naglakad, walang oras upang aipak ang mga samsam at katawan ng mga makapangyarihang lalaking ito. Kaya naman, kitang-kita ng malalakas na lalaki na hinahabol sa likuran ng 8 bangkay na nakahandusay sa lupa. Ang ilan ay naging mga pira-piraso, ang ilan ay pinutol ang kanilang mga ulo, at ang ilang mga buto ay nasunog, na napakalungkot. May kabuuang 8 malalakas na tao dito. Si Chenlei at ang iba pa ay 3 lamang, at lahat sila ay malubhang nasugatan. Sa gayong mga kalagayan, maaari pa rin nilang patayin ang 8 malalakas na lalaki. Ang lakas ni Chenlei at ng iba ay talagang hindi maarok. Sabi ng isang tao, ang kanyang mga mata ay nagniningning ng banal na liwanag. Mas nasasaktan sila ngayon. Kung hahabulin natin, madali nating mapatay si Chenlei. Sabi ng isa pang malakas na lalaki. Oo, ngunit mas madaling sabihin kaysa gawin na habulin si Chenlei at ang iba pa. Ngayon sila ay naging takot na mga ibon, at kailangan nilang magtago ng malapitan. Okay, wag mo nang hulaan. Hiwalay nating hanapin ang mga bakas ni Chenlei at ng iba pa. Kapag nahanap na natin ito, hindi tayo dapat kumilos ng padalos-dalos. Magpapadala muna kami ng signal. Kapag ang lahat ay magkasama, gagawin namin ito muli. Panipi. Sa wakas, ang pinuno ng mga taong ito ay gumawa ng isang desisyon at iniutos ito sa lahat. Oo, maraming mga powerhouse ang nagkasundo, at pagkatapos ay lumipad sa iba't ibang direksyon, at nagsimulang hanapin ang bakas ni Chenlei. At ang pinunong ito, na may isang alon ng kanyang manggas, ay nakolekta ang lahat ng mga samsam sa lupa at ang mga bangkay ng lahat ng lahi, at pagkatapos ay umalis. Sa oras na ito, sa tulong ni Ji Chanwoo, si Chenlei ay malayo na sa lugar na ito. Sa wakas ay nakahanap siya ng isang tahimik na lugar at huminto. Pagkatapos noon, nag-set up si Chenlei ng nakatagong porma sayon, na simpleng nagpapalaya. Junior sister, paano ka naging masama at ang lahat ng iyong mga sugat ay nakuhang muli? Akala ko hindi mo na kaya. Ngumiti si Ji Chanwoo at sinabing, Senior brother, akala ko patay na rin ako. Ang hindi ko inaasahan ay pagkatapos kong mahulog sa bunganga, natuklasan ko na mayroon talagang nirvana grass sa loob, at ang aking katawan ay hinihigop ng damong ito ng nirvana, at ang martial soul na nilinang ng aming paglilinang, ay automatikong muling isinilang sa nirvana, na nagpapahintulot sa aking cultivation. Tumango si Chenlei, at kailangang humanga sa katapangan ni Ji Chanwoo. Sa pagkakataong ito, tinulungan din sila ng Diyos. Ang Fengwu 9 Heavens Cultivation Art ni Ji Chanwoo ay orihinal na katangian ng muling pagsilang sa nirvana, ngunit nakatagpo siya ng nirvana grass. Si Ji Chanwoo ay nasugatan muli, at ang kanyang martial spirit ay sumabog sa kanyang sarili. Ito ay naaayon sa lahat ng mga kondisyon ng muling pagsilang mula sa abo. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, ang nirvana ay direktang muling isinilang at nagiging mas malakas. Sa huli, niresolba nila ang kanilang sitwasyon sa kamatayan. Matapos itong maunawaan ni Chenlei, hindi niya maiwasang matakot. Ang panahong ito ay masasabing pinakamapanganib. Ito ang pinakamalapit sa Diyos ng kamatayan. Sa huling sandali ng kawalan ng pag-asa, masasabing naubos na ni Chenlei ang lahat ng kapangyarihan ni Chenlei. Ang kanyang martial soul ay hindi magagamit sa oras na iyon, kung hindi dahil sa pagsabog ng karakter ni Ji Chanwoo. Sa pagkakataong ito ay tiyak na mamamatay siya. Sa pag-iisip nito, galit na galit si Chenlei. Ang dahilan kung bakit nakatagpo siya ng isang mapanganib na sitwasyon sa pagkakataong ito ay dahil sa palihim na pag-atake ni Leng Qingfeng. Matapos pugutan ng ulo ang 2 Protoss, bagamat nagtamo siya ng ilang mga pinsala, ang mga pinsala ay hindi masyadong malubha. Mayroon pa rin siyang lakas sa pakikipaglaban, ngunit siya ay malubhang nasugatan sa palihim na pag-atake ni Leng Qingfeng at muntik nang mamatay. Ang puot na ito ay hindi maaaring hindi mag-ulat. Gayunpaman, kung nais mong maghiganti, dapat mo munang gamutin ang iyong mga sugat. Kung hindi mo gagamutan ang iyong mga sugat, wala kang magagawa.
Sa pag-iisip tungkol dito, nagsimulang gumaan ang pakiramdam ni Chen Lei. Bagamat siya ay dumanas ng malubhang pinsala, si Chen Lei ay may maraming healing pills sa kanyang mga kamay, at ang Qinglong Rejuvenation Art ay isa ring first class na healing at recovery technique. Sa makatuwid, hanggat binibigyan ng oras si Chen Lei, magpapatuloy ang pinsalang ito, hindi naman problema. Bago gamutin ang pinsala, dinurog muna ni Chen Lei ang Qinglong Rejuvenation Art upang matulungan si Yunlinger na makabangon mula sa pinsala. Kasabay nito, pinalamanan niya ang isang healing potion sa bibig ni Yunlinger. Sa ilalim ng dalawahang epekto ng potion at ng Asher Dragon Rejuvenation Art, nagising din si Yunlinger. Nang magising si Yunlinger, tumingin siya sa paligid at sa wakas ay nakumpirma na ligtas na sila ngayon. Kuya Chen, paano tayo makakatakas? Naalala ni Yunlinger na ang sitwasyon ay napakakritikal sa oras na iyon, kaya wala siyang pakialam sa anumang bagay. Ang iniisip lamang ay ang pagpugot ng ulo sa kanyang kalaban, at para sa iba pang mga bagay, ipaubaya na lang sa kanyang kapalaran. Noong una, inakala ni Yunlinger na tiyak na mamamatay siya, ngunit hindi niya inaasahan na makakatakas siya ng ligtas. Ito ay isang himala. Ngumiti si Chen Lei at nagpaliwanag kay Yunlinger, saka lang nalaman ni Yunlinger na si Ji Chanwo ang nagligtas sa kanila. Okay, huwag na nating pag-usapan ito. Ang aming pangunahing gawain ngayon ay pagalingin ang pinsala ng maaga, at pagkatapos ay pumunta sa Leng Qingfeng para sa paghihiganti, sabi ni Chen Lei. Oo, hindi mo dapat hayaang umatake ang bastard na si Leng Qingfeng. Noong pinatay ni Brother Chen ang Protoss, dapat mong malaman na ang dalawang Protoss na ito ay nakatutok sa kanya. Nagtago siya at hindi nagpakita. Ang dalawang Protoss na ito ay pumatay sa ibang lahi ng tao. Ngayong napatay na ni Brother Chen ang dalawang larawang ito, muli siyang umatake. Ang gayong walang hiyang tao ay hinding-hindi siya hahayaang mabuhay. Panipi. Si Yunlinger ay may maputlang mukha din, at sinabi habang hawak ang isang maliit na kamay. Okay, huwag kang magalit, hindi malalaman ni Leng Qingfeng ang tungkol sa galit muli, mangyaring gaman ka. Tiningnan ni Ji Chanwo ang galit na si Yunlinger at sinabi sa galit na paraan na nakangiti. Tumango rin si Yunlinger, alam na walang silbi ang galit ngayon, kaya huminahon siya, at pagkatapos ay nagsimulang gamitin ang kanyang lakas upang pagalingin ang kanyang mga sugat. At habang ginagamot ni Chen Lei, Ji Chanwo, at Yunlinger ang kanilang mga sugat, ang labas ng mundo ay magulo. Pinatay ni Chen Lei ang dalawang Protoss powerhouses, sina Dizhou at Dikai. Masasabing ikinagalit nito ang Protoss, lalo na ang pamilya ng emperador. Isa-isa siyang nangako na aalamin si Chen Lei. Pagdurog ng kanyang mga buto at pagpapakawala ng kanyang abu, at paghihiganti kapwa Dikai at Dizhou. Ngayon lang ay nagtatago sina Chen Lei, Ji Chanwo at Yunlinger upang gamutin ang kanilang mga sugat. Naging sanhi ito ng mga larawan na magpadala ng kanyang galit sa iba pang lahi ng tao. Sa tuwing makakasalubong nila ang lahi ng tao, agresibo silang kikilos at buong lakas nilang hahabulin. Sa ilang sandali, ang sangkatauhan sa lugar na ito ay masasabing labis na nagdusa, biktima. Sa huli, ang lahat ng lahi ng tao ay natakot na lumipat sa lugar na ito at umatras mula sa lugar na ito. Damn it, sobrang saya ni Chen Lei saglit, pero pinahirapan kami nito sa fishing pond. Galit na sabi ng isang malakas na lahi ng tao. Hindi masisisi si Chen Lei sa bagay na ito. Alam mo, si Leng Qingfeng ay nagdulot ng gulo sa simula. Hindi mo alam ang dominasyon ng Protoss. Hindi ba't sinabi mo na dapat tayong mamatay ng masunurin? Sa kasamaang palad, bakit palihim na umatake si Leng Qingfeng kay Chen Lei? Kung si Leng Qingfeng ay maaaring makipagsanib puwersa kay Chen Lei at sa iba pa, ang Protoss ay hindi mangangahas na maging mayabang. Alam mo, si Leng Qingfeng ay nakapatay din ng isang Protoss sa simula. Panipi. Ito ay isang contradiction sa pagitan ni Chen Lei at Jianding Zhang. Huwag na nating pag-usapan pa, at ngayon ay hindi na madali ang buhay ni Leng Qingfeng. Hindi lang hinabol ng Protoss si Chen Lei, kundi pati si Leng Qing. Gayunpaman si Leng Qingfeng ay napakatuso din, walang nakakaalam ng kanyang kinaroroonan ngayon. Panipi. Sa loob ng ilang panahon, pinag-uusapan ito ng lahat.
Ang ilan ay hinahamak si Chen Lei at napupuot sa kanya sa pagpukaw sa Protoss at pagdadala ng kaguluhan sa Terran, habang ang iba ay naramdaman na si Chen Lei ay isang bayani ng Terran at ng ahas na kumilos laban sa mayabang na si Protoss. Sa oras na ito, gumaling na sina Chen Lei at Yun Linger mula sa kanilang mga pinsala pagkatapos ng mahigit 10 araw na pagpapagaling. Ang lakas ni Yun Linger, na gumaling mula sa kanyang mga pinsala, ay bumuti rin ng husto. Nang wasakin ni Yun Linger ang makapangyarihang angkan ng gagamba, ganap na na-activate ni Yun Linger ang lahat ng dugo ni Emperor Yun Xiao sa kanyang katawan, at tumaas ng husto ang kanyang lakas. Si Yun Linger ay umabot din sa cultivation level ng Wudi 9th Order Intermediate Level, at ang kanyang lakas ay lubhang nakakatakot. Maliban kina Ji Chanwo at Yun Linger, ang mga pinsala ni Chen Lei ay ganap na ring gumaling. Pagkatapos gumaling, hindi nagmadali si Chen Lei na humingi ng paghihiganti kay Leng Qingfeng. Sa pananaw ni Chen Lei, walang pakialam si Leng Qingfeng. Ang pinaka-inaalala niya ay ang Protoss. Dapat mong malaman na ang Protoss ay ang unang lahi, malupit, dominante, at walang puwang para sa pagsuway ng anumang lahi. Ako lang ang nangingibabaw. Bagamat ang Protoss sa mababang kaharian na ito ay hindi tunay na Protoss, sila ang lahi ng dugo ng Protoss. Ngunit yaong uri ng mayabang at nangingibabaw, ngunit iyon ang tunay na paghahatid ng tunay na Protoss. Sa pagkakataong ito, direkta niyang pinatay ang dalawang Protoss powerhouses, at tiyak na makakaakit siya ng paghihiganti mula sa Protoss. Sa harap ng dakilang kapangyarihan ng Protoss, walang tiwala si Chen Lei. Dapat mong malaman na ang kapangyarihan ng Protoss ay walang limitasyon. Hindi ko alam kung ilan ang mas malakas kay Decay at Dezhou, ang pinakamahalagang bagay para sa kanya ngayon ay malaman kung paano haharapin ang Protoss. Paraan ng pagsagot. At inilagay ni Chen Lei ang lahat ng kanyang pag-asa sa God of Slaughter Art. Napakalakas ng Slaughter Divine Secret Art na ito. Ang dahilan kung bakit ito tinawag na lihim na sining ng banal na sining ng pagpatay ay dahil ang serye ng mga pamamaraan na ito noong nakaraan ay naging sanhi ng labis na paghihirap ng Protoss. Ang Great Slaughter God Technique ng taong iyon ay may labis na nakakatakot na kapangyarihan, at ang pangunahing kaaway ng Protoss. Dahil sa naturang serye ng pagsasanay, ang Protoss ay hindi nang ahas na maging labis na marahas kapag kaharap ang mga tao. Kaya lang, masyadong mahirap ang cultivation practice ng Datu Shenju. Sa paglipas ng mga taon, 1.5 magsasaka lamang ang nagtagumpay sa pagsasanay. Ang isa ay ang nagtatag ng dakilang sining ng banal na pagpatay, at ang kalahati ay ang ninuno ni Tian Yanzang. Sa oras na ito, matagumpay na nilinang ni Chen Lei, ngunit napakababaw pa rin ng kanyang init. Ang iniisip ngayon ni Chen Lei ay kung paano itataas ang Slaughter God Art sa ibang antas sa lalong madaling panahon. Sa ganitong paraan, mayroon siyang baseline ng kumpiyansa kapag kaharap ang Protoss. Sa huli, umatras si Chen Lei dito upang maunawaan ang henyo ng massacre, umaasang may makukuha. Sa pagkakataong ito, nakipag-away si Chen Lei kina Decay at Emperor Zhou nang isagawa niya ang Slaughter God Technique laban sa Protoss. Siya ay may mas malalim na pangunawa sa Massacre God Technique. Ang mahusay na pamamaraan ng sagradong pagpatay ay orihinal na nilikha para sa pagpatay ng mga Diyos. Bagamat sinabi na sina Emperor Zhou at Emperor Kai ay may manipis lamang na banal na kadugo, mayroon silang pagkakatulad sa mga Diyos. At nang wasakin ni Chen Lei ang Diyos ng Slaughter at nakipaglaban kay Emperor Zhou at Emperor Kai, ang kanyang aura ay patuloy na kumikislap. Ngayon huminahon at kunin ang aura at karunungan na ito tungkol sa Diyos ng Slaughter. Ginamit talaga ni Chen Lei ang God of Slaughter, ang kanyang formula ay pinahusay ng isa pang layer. Sa oras na ito, si Chen Lei ay hindi lamang nagpakita ng mga layer ng siksik na porma sayon sa kanyang mga braso, ngunit nagpakita rin ng mga siksik na porma sayon sa kanyang mga paa. Ito ang masipag na pagganap ni Dato Shenju. Ramdam ni Chen Lei na nang sirain niya ang porma sayon sa kanyang paanan, ang kanyang bilis ay tumaas ng 12-dosenang beses. Ito ay mas mabilis kaysa sa kidlat. Ang average na powerhouse ng unang antas ng Wudi 9, hindi niya mahuli ang kanyang anino sa kahit na ang middle level na powerhouse ng ika-9 na antas ng Emperor Wu ay mahihirapang makipagsabayan sa bilis ni Chen Lei. Tungkol sa mahusay na taktika ng pagpatay ni Chen Lei, ang kanyang bilis ay tumaas ng husto,
na lubos na nagpapataas ng lakas ng kanyang pagbaril. Hindi pa banggitin, ang kapangyarihan nitong sirain ang katawan ng banal na espada at mag-transform sa sword silk ay tumaas ng ilang beses. Ang bilis ay masyadong mabilis, walang makakasabay dito, ang mahiwagang epekto na ito ay nagpapataas ng kapangyarihan nito ng ilang beses. At ito ay isa lamang sa mga pinakapangunahing benepisyo pagkatapos mag-upgrade sa God of Massacre Art Layer. Ang mapanirang porma sayo ni Chen Lei sa kanyang paanan ay kayang tumanggap ng mas maraming Heaven and Earth Spirit Chi, at sa parehong oras, ang kanyang lakas sa pag-atake ay tumaas ng 12-dosenang beses. Sa madaling salita, maraming nadagdag, at ang lakas ng pakikipaglaban ni Chen Lei ay muling tumaas ng malaki. Sa araw na ito, binuksan ni Chen Lei ang kanyang mga mata at tinapos ang kanyang paglilinang. Hindi ito dahil sa ayaw niyang magsanay ng cultivation, ngunit umabot sa bottleneck ang cultivation practice ng Datu Shenju. Kung nais niyang umunlad muli, hindi dahil sa kaliwanagan at pagdurusa ay maaaring mapabuti ang paglilinang. Sa kaliwanagang ito, ang paglilinang ni Chen Lei ay hindi gaanong bumuti, ngunit ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay higit sa doble. Ngayon ay medyo nangangati na ang mga kamay ni Chen Lei, at hindi na siya makapaghintay na subukan ang kanyang pagsasanay sa paglilinang ng ilang sandali. Mga resulta. Nitong mga nakaraang araw, walang sinayang sina Yunlinger at Ji Chanwoo, at pinagsama-sama rin nila ang sarili nilang prutas ng tao. Maging ito ay Ji Chanwoo o Yunlinger, ang kanilang lakas ay mabilis na tumaas. At least ngayon Ji Chanwoo, Tianwoo at Yunlinger ay mas malakas lamang kaysa sa dalawang Protoss powerhouses na sina Dezhou at Decay na pinugutan ng ulo ni Chen Lei ng ilan araw na nakalipas. Ang ganitong kombinasyon, sa lugar na ito, ay tiyak na kombinasyon na nakatayo sa tuktok ng pyramid. Bueno, ngayon ang oras para tayo ay umalis, at dapat tayong maalala ng ibang mga lahi. Si Chen Lei ay puno ng kumpiyansa, inalis ang nakatagong porma sayon, at lumabas kasama sina Ji Chanwoo at Yunlinger. Wow! Sa sandaling binawi ni Chen Lei at ng iba pa ang kanilang nakatagong porma sayon, narinig nila ang tunog ng paglusob sa hangin, at isang malakas na larawan ang lumitaw sa harap ni Chen Lei. Well, ito si Chen Lei. Nakaka-excite tumakbo, panipi. Ang mga Protoss powerhouse na ito ay hindi sinasadyang hanapin si Chen Lei, ngunit dumaan sa lugar na ito. Sa hindi inaasahan, natuklasan niya na ang kawalan ay pabago-bago. Matapos mawala ang mga pagbabago, 3 angka nang lumitaw ng hindi inaasahan, at ang mga Protoss na ito ay nakilala sa isang sulyap. Ang pinuno ay si Chen Lei, na pinaghahanap ng pamilya ng emperador. Sa pag-iisip ng mataas na gantimpala na ibinigay ng pamilya ng emperador, ang mga Protoss na powerhouse na ito ay hindi nag-atubili na sumugod sa 3 ni Chen Lei. Ikaw ba si Chen Lei? Isang malakas na Protoss ang lumitaw sa harap ni Chen Lei at tinanong si Senador Ran. Oo, sino ka? Tiningnan ni Chen Lei ang mga larawan. Haha, Chen Lei, hindi ko akalain na hahampasin mo ang kamay ko. Ako ay isang disipulo ng pamilya Luo ng Protoss, ngunit alam mo na ito ay walang silbi. Ngayon ay tiyak na mamamatay ka. Tumingin ang malakas na Protoss kay Chen Lei. Para akong nakakita ng patay. Talaga, kung gayon gusto kong makita kung ano ang iyong mga kasanayan. Si Chen Lei pala ay matigas at diretsyong sinabi. Anak, huwag mong isipin na kung papatayin mo sina Emperor Zhou at Emperor Kai, hindi ka magagapi. Pagharap sa Protoss, napakalayo mo pa rin. Sinabi ng Protoss powerhouse kay Chen Lei. Talaga, gusto kong makita kung gaano tayo maaaring maging iba. Nagkaharap si Chen Lei. Proud. Nang makitang napakalupit ni Chen Lei, bumantong hininga ang Protoss powerhouse at hindi na nagsalita. Itinaas ang kanyang palad at tinapik si Chen Lei. Ang Protoss powerhouse na ito ay bumaril gamit ang isang palad, at biglang sumiklab ang isang hindi masusukat na banal na liwanag, na tinatangay ang buhangin at mga bato sa lupa, at ang mga taluktok ay parang mga dayami, na tinatangay ng hangin ng palad sa malayo, na lubhang nakakatakot. Hindi umiwas si Chen Lei, at agad na binati ang nakaraan. Ang Great Slaughter Divine Ju Art ay unang bumukas, tumama sa palad na ito, at nilipol ang lahat ng liwanag mula sa palad na ito. At matapos sirain ang pamamaraan ni Datu Shenju, si Chen Lei ay naglabas ng napakalakas na aura.
Ang matalas at malakas na hininga na ito ay nagparamdam sa Protoss powerhouse na ito ng palpitations, na para bang nakatagpo siya ng isang natural na kaaway, at nakaramdam ng takot mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Dahil dito, labis na inis ang Protoss powerhouse, at labis na nagalit sa kanyang hitsura. Alam mo, siya ay isang magandang larawan, na maaaring makaramdam ng takot sa kanila. Dumagundong ang makapangyarihang mga larawan, at muling lumundag si Shen Shi sa kanyang palad. Naging isang magic sword, maliwanag at maliwanag, nagbibigay liwanag kay Chanyu, at hamampas patungo sa leeg ni Chenlei. Sa oras na ito, ginamit ni Chenlei ang pamamaraan ng Dato Shenju upang harapin ito, at sinasadyang napanatili ang ilan sa kanyang lakas. Dahil alam ni Chenlei na hindi kakayanin ng larawang ito ang tatlong galaw sa kanyang mga kamay kung susubukan niya ang kanyang makakaya. Ngunit ngayon, kailangan pa ring gamitin ni Chenlei ang larawang ito para subukan ang kapangyarihan ng Massacre Divine Ju Technique. Sa makatuwid, binawasan lamang niya ang kapangyarihan ng pagbaril upang maiwasan ang napaaga na pinsala sa produkto ng pagsubok. Kung alam ng makapangyarihang larawan kung ano ang iniisip ni Chenlei sa sandaling ito, natatakot akong magagalit siya. Alam mo, walang larawan ang nang-ahas na maging napakatapang at gamitin ang kanilang mga larawan bilang mga produktong pansubok. Pero ginawa ni Chenlei. Sa proseso ng pakikipaglaban sa mga Protoss na ito, natuklasan ni Chenlei na ang pakikipaglaban sa Protoss ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa kanya upang maunawaan ang Diyos ng sining ng slaughter. Ang lakas ng Diyos ng slaughter ay tumaas ng hindi malay. Ito ay nagpasaya kay Chenlei, at sa wakas ay nakahanap ng paraan upang mabilis na mapabuti ang mga kasanayan ng Diyos ng slaughter. Gayunpaman, pagkatapos na lumaban ng 1,000 galaw si Chenlei gamit ang larawang ito, nawala ang pakiramdam ng mabilis na pag-unlad, alam na ang larawang ito ay hindi makakatulong sa kanya. Sa pag-iisip nito, sinabi ni Chenlei, "Tumigil na tayo rito. Hindi ka nakapakipakinabang sa akin." Pagkatapos ng pagsasalita, ang Great Slaughter God Technique ni Chenlei ay bumagsak ng buong lakas, naging isang banal na liwanag, at agad na dumaan sa leeg ng makapangyarihang lahi ng Diyos na ito. Biglang nagyelo ang makapangyarihang Protoss na ito sa pwesto. Pagkaraan ng ilang sandali, isang manipis na pulang dugo ang lumitaw sa leeg, at sa isang kisap mata, ito ay umikot sa leeg, at isang malaking ulo ang gamulong pababa. Ang mga primordial na Diyos ng lahi ng Protoss ay biglang tumakas, kaya gusto niyang tumakas. Saan pupunta? Si Chenlei ay nagpalipad ng banal na liwanag sa pagitan ng kanyang mga daliri, direktang naparalisa ang Protoss Primordial God, at ipinagbawal ito. Chenlei, mas mabuting bitawan mo ako, kung hindi, hinding-hindi bibitaw ang malakas sa aking angkan, at tiyak na hahabulin ka ng walang katapusan. Matapos pigilan ni Chenlei, ang primordial spirit ng mga makapangyarihang larawang ito ay nagbanta pa rin kay Chenlei. Talaga, naghihintay ako. Si Chenlei ay hindi gumalaw, at direktang tinataka ng kaluluwa ng makapangyarihang larawang ito sa tore. Sa oras na ito, natuklasan ni Chenlei, na maingat na nauunawaan ang mga pagbabago sa Slaughter God Secret Art, na ang Slaughter God Secret Art ay talagang bumuti ng bahagya. Kahit na may maliit na pag-unlad, ito ay isang tunay na pagpapabuti. Ito ay inihambing sa pagsasanay sa paglilinang. Sa paglipas ng mga taon at dekada, isang desperadong sitwasyon na walang bakas ng pagbabago ang nakita, at ito ay higit na mas mabuti. Masasabing ang cultivation ay isang shortcut sa pagsasabuhay ng Genius of Slaughter. Kaya lang, hindi ganoon kadaling gawin ang shortcut na ito. Ang Protoss ay hindi isang pusa o isang aso. Kung gusto mong patayin ang Protoss, halika upang linangin upang isagawa ang Divine Art of Slaughter, dapat kang maging handa para sa paghihiganti sa Protoss. Tungkol dito, alam na alam ni Chenlei, at ngayon ay mas mabuti na. Kung tutuusin, noong 10,000 Races Conference, gaano man karaming Protoss ang napatay niya, ang tunay na lakas ng Protoss ay walang masabi, dahil dito. Kung tutuusin, ito ay pinahihintulutan ng mga patakaran, ngunit kapag hinanap ni Chenlei ang Protoss sa labas, kapag ang balita ay lumabas, tiyak na makakaakit ito ng paghihiganti mula sa tunay na kapangyarihan ng Protoss. Sa oras na iyon, hindi na siya mapipigilan ni Chenlei. Kaya, alam ni Chenlei na sa 10,000 karera ito ang kanyang pinakamahusay na pagkakataon upang manghuli ng Protoss.
Kung palalampasan niya ang pagkakataong ito, kung gusto niyang muling manghuli ng Protoss, dapat ay lubos siyang ligtas at hindi kailanman maglalabas ng anumang balita, dose-dosenang o daan-daang beses na mas mahirap. Kaya naman, labis na pinahahalagahan ni Chenlei ang pagkakataong ito. Sa pagtugon sa mentalidad na ito, sinimulan ni Chenlei na hanapin ang mga bakas ng Protoss, naghahanda na manghuli ng mga Diyos. At hindi lang hinabol ni Chenlei ang Protoss, hindi niya binitiwan ang iba pang puwersa ng lahi na nakatagpo niya. Isa-isa niyang pinatay silang lahat para makakuha ng mga pagsasamantalang militar. Upang patayin ang lahat ng lahi ng tao sa lugar na ito, ang mga Diyos na ito ay talagang nararapat na mamatay. Pagkatapos manghuli ng ilang iba pang mga kapangyarihan ng lahi, natuklasan ni Chenlei ang ilang mga bagay na nangyari sa kanyang pag-urong sa pagsasanay sa paglilinang mula sa loob ng mga powerhouse na ito. Ang lahi ng tao sa lugar na ito ay talagang pinatay ng Protoss. Walang lahi ng tao ang nang-ahas na kumilos sa lugar na ito. Kung ganoon nga, hindi ko na kailangan ng swerte. Sa sandaling ito, si Chenlei ay nagpakita ng matinding hangarin na pumatay. Ang balita ng hitsura ni Chenlei ay kumalat din sa oras na ito, kumalat sa lugar na ito. Ano, talagang nagpakitang muli si Chenlei, at hindi naglihim tungkol dito? Ito ba ay nagdedeklara ng digmaan sa Protoss? Ang mga makapangyarihang tao na aktibo sa larangang ito ay isa-isang nag-usap tungkol sa kanila. Dahil sa lugar na ito, ang mga gantimpala na ibinigay ng pamilya Protoss ay may bisa pa rin. Kung sino man ang maaaring magpadala ng ulo ni Chenlei sa mga kamay ng imperial na pamilya, kung gayon siya ay makakatanggap ng malaking gantimpala. Ang napakalaking Regalong ito, sapat upang gawin ang lahat ng matinding pagnanasa, hindi kayang labanan ng tukso. Chenlei, kunin mo ang buhay ko. Sa kalangitan, na may malakas na sigaw, isang mabangis na ibon na may banal na liwanag sa kanyang mga mata, kamakaway ng dobleng mga bentilador, malakas na hangin, lumilipad na buhangin at mga bato, malalaking itim na kuko, patungo kay Chenlei. Matapang ang halimaw. Nakita ni Chenlei sa oras na ito na ang umatake ay isang malakas na tao mula sa batik-batik na grupo ng Buwiter. Ang malakas na lalaking ito ay may pakpak na libu-libong talampakan, at ang kanyang malaking katawan ay parang isang maitim na ulap na lumulutang sa hangin. Ang ilaw sa kanyang mga kuko ay napakaliwanag, at siya ay pinatay na parang isang matalim na liwanag ng espada. Sigaw ni Chenlei at pinasabog ang kanyang mga kamao. Ang liwanag sa kanyang kamao ay kahanga-hanga, at ginamit niya ang pinakabagong kapangyarihan ng Diyos ng Slaughter. Ang mga braso ni Chenlei ay lumiwanag sa patong-patong, naglalabas ng nakakatakot na aura, at isang kamao ang naitaboy ang mala-espada na liwanag ng mga kuko ng mabangis na agila na ito. Tapos yung mga kamao niya parang galit. Hinampas ng dragon ang mga kuko nitong mabangis na agila. Sa isang sigaw, ang mga kuko ng makapangyarihang batik-batik na agila na ito ay direktang pinasabog ni Chenlei sa ambon ng dugo. Ang malakas na lalaki ng batik-batik na mabangis na tribo ng agila ay naramdaman lamang ang walang hangganang puwersa ng kamao na bumubuhos sa katawan mula sa sugat, tulad ng isang hindi masisira na banal na espada, na sinisira ang kanyang mga laman loob. Dahil dito, labis na natakot ang malakas na lalaki ng batik-batik na mabangis na tribo ng agila, at naramdaman ang amoy ng kamatayan. Ang makapangyarihang Eagle Clan expert na ito ay hindi inaasahan na magiging ganoon kalakas ang lakas ni Chenlei. Sa oras na ito, ang makapangyarihang tribong agila na ito ay labis na nataranta, winuwagayway ang mga pakpak nito at sinusubukang tumakas. Gayunpaman, sa sandaling ito, winasak na ni Chenlei ang Divine Sword Body Technique, ginawa itong isang payat at napakalakas na sword wire, ibinalot sa leeg ng malakas na batik-batik na tribo ng agila, at pagkatapos ay dahan-daw ang pinaikot ito, ang ulo ng batik-batik na mabangis na buwiter ay tuwirang naputol. Sa sandaling ito, kumislap ang liwanag at lumitaw si Chenlei, at sa pagitan ng kanyang mga kamay, tinataka niya ang primordial spirit ng makapangyarihang tribo ng agila, at inilagay ito sa tore na sumupil sa kaluluwa. Matapos aisil ang primordial spirit ng makapangyarihang batik-batik na angkan ng agila, si Chenlei Shanian ay lumibot at nakakita ng dose-dosenang makapangyarihang mga tao sa paligid niya, lahat ay may masamang intensyon, na nakatingin sa kanya. Ang makapangyarihang mga figurang ito ay pumunta lahat dito pagkatapos makatanggap ng balita mula kay Chenlei,
at lahat sila ay gustong tanggalin ang ulo ni Chenlei kapalit ng malalaking pabuya mula sa Protoss. Pagkatapos noon, dahan-daang lumapit ang daan-daang figure. Chenlei, pinakamahusay na saluhin ito ng iyong mga kamay, huwag makipag-away ng walang kabuluhan. Isang lynx na natatakpan ng mga guhitan, na may mabangis na hitsura, sabi ni Chenlei. Kahit na ito ay isang lynx, ang katawan nito ay mas malaki kaysa sa isang tigre at naglalabas ng mabangis na kapangyarihan. Isa itong wizard mula sa Lynx clan. Isang puting tigre, na may banal na liwanag sa mga mata nito, ay tumingin din kay Chenlei, ngunit walang sabi-sabi, ngunit ang lugar kung saan siya nakatayo ay walang laman at hindi matatag, na nagpapakita ng malaking kapangyarihan. Isang makapangyarihang angka ng gagamba, 10-10 talampakan ang taas, malalaking binti ng gagamba na kumikinang na asol at malagintong kinang, tulad ng isang banal na sibat na gawa sa asol na ginto, ang momentum ay malamig at malakas. Ang Three-Eyed Clan Powerhouse, lahat ng tatlong mata ay nakatitig kay Chenlei, at may bakas ng kumikinang na kuryente sa kanyang mga mata, na nagdulot sa kanya ng sobrang lakas. Isang malakas na barbarian, hubad sa itaas, matipunong buhol, parang barbarian na naglalakad palabas ng ilang, may hawak na malaking bakal, marilag at marilag. Kuwit-kuwit, sa oras na ito, mayroong daan-daang makapangyarihang tao mula sa iba't ibang lahi na nakapalibot kay Chenlei. Ang cultivation ay ang pinakamababa sa ikasyam na palapag ng Emperor Wu, at ang ilan ay ang lakas ng gitnang antas ng Emperor Wu. Napakalakas ng momentum. Ang mga powerhouse na ito ay nakapalibot kina Chenlei, Ji Chanwu, at Yun Linger sa mga grupo. Ito ay isang malungkot na tanawin. Kahit na ang Protoss powerhouse ay nahaharap sa isang malakas na lineup, mayroon lamang isang dead end. Hindi man lang makatakas. Sa katunayan, ngayon sa lahat ng direksyon, maging ang kalangitan sa itaas, ang lahat ay naharang ng malalaking sapot ng gagamba na ibinuga ng malalakas na gagamba. Hindi kalabisan kung ilarawan ito bilang lambat ng langit at lupa. Ang makapangyarihang angka na ito, sa pagkakataong ito ay isang desisyon. Nang may determinasyon, kailangang patayin si Chenlei. Nakaharap sa masasamang tingin sa paligid, si Chenlei ay sumungot ng malamig, nang walang kaunting gulat. Chenlei, ngayon ay dumating na ang oras ng iyong kamatayan. Malamig na sabi ng isang malakas na lalaki mula sa pamilya Li. Talaga, naglakas loob ka bang makipag-away sa akin? Sinulyapan ni Chenlei ang malakas na lalaki ng tribong Liao, at mahinang sinabi. Bakit hindi ka maglakas loob? Malakas na sabi ng malakas na lalaki ng angka ng Li. Talaga, lumabas ka para lumaban. Sabi ni Chenlei, nag-aapoy ang kanyang mga mata, nakatingin sa malakas na lalaki ng angka ng Liao. Nang makitang si Chenlei ay mukhang may kumpiyansa at kumpiyansa, ang malakas na lalaki ng Liao clan ay nag-alinlangan na may tambol sa kanyang puso. Upang malaman ang nakaraang talaan ni Chenlei, ito ay hindi kapanipaniwala, ngunit ang sinumang nakakaalam sa talaan ni Chenlei ay nauunawaan na si Chenlei ay tunay na walang talo, at isa o dalawang tao ay hindi talaga kalaban ni Chenlei. Bakit, natatakot ako, maaari bang sabihin na ang Li clan ay lahat ng duwag tulad mo? Sarkastikong sigaw ni Chenlei. Shut up! Ipapaalam ko sa'yo kung gaano ako katatag. Sa harap ng daan-daang makapangyarihang tao mula sa iba't ibang lahi, ang makapangyarihang Liao clan na ito ay kinutya ni Chenlei, at hindi na napigilan ni Hong Erchi at malakas na nagsalita. Naghihintay anumang oras, si Chenlei ay mukhang walang malasakit, na parang hindi niya inilagay sa kanyang mga mata ang malakas na lalaking ito ng angka ng Liao. Ang malakas na lalaki ng angka ng Liao ay humakbang pasulong, ang kanyang katawan ay kumikislap ng itim na liwanag, at ang mga buto sa likod ng kanyang likuran ay gumawa ng tunog na parang dragon, lumilipad ng mataas sa kalangitan, nagniningning sa malamig na liwanag, nakahanay sa isang hilera, nakaturo sa malayong Chenlei. Pumunta ka, sumigaw ang malakas na lalaki ng angka ng Lei, at saglit, ang isang hanay ng malalaking bone spurs ay gumawa ng malalim na tunog ng pagbagsak sa hangin, tulad ng dagandong ng isang hayop. At ang balat ng maraming malalakas na lalaki sa paligid ng matutulis na mga tinik ay sumasakit, hindi mabilang na itim na marka ang mga numero ay parang mga mahiwagang ulap na nakatali sa mga tadyang ito, na hindi nasusukat. Cough! Ang mga nakapaligid na kabundukan ay hindi nakayanan ng napakalakas na aura na ito.
at nagkawatak-watak ang mga ito, at ang daan-daang makapangyarihang lalaki na nakapaligid kay Chenlei ay lahat ay umatras, hindi nang ahas na harapin ang napakalakas na aura na ito ng direkta. Sa isang kislap ng itim na liwanag, ang mga tadyang ito, na tumutusok sa kawalan, ay nakarating na sa paglapit ni Chenlei. Boom! Ikinaway ni Chenlei ang kanyang palad upang salubungin siya, na may nakakatakot na espadang ningning sa pagitan ng kanyang palad at mga daliri. Ang lakas ng espada ay lumundag at naging banal na liwanag, na tumatama sa bone spurs nitong hilera ng spurs. Shenqiang, isang matalim na metal na sipol ang tumunog, at isang nakakatakot na liwanag ng espada ang namumulaklak na may napakalakas na kapangyarihan, at agad nitong pinutol ang lahat ng bone spurs sa hanay na ito. Dahil dito, hindi ka panipaniwala ang lakas ng angkan ng Liao. Dapat mong malaman na ang bone spur na ito ang pinakamakapangyarihan at matibay na natal treasure ng Liao clan. Napakahirap masira. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naputol ang buto ng palad ni Chenlei. Hindi inaasahan ni Chenlei na ang kombinasyon ng God of Slaughter Art at ang Divine Sword Body Technique ay sisubog ng napakalakas na kapangyarihan. Para sa malalakas na pangil at bone spurs ng Li clan, siya ang may pinakamaraming karanasan, walang ganap na subtlety. Ito ay isang mahusay na material para sa mga kayamanan, ngunit ngayon ito ay pinutol gamit ang mga hubad na kamay. Sa totoo lang, ang kapangyarihang ito ay lampas din sa inaasahan ni Chenlei, ngunit sa sumunod na sandali, agad siyang nagising, ang kanyang katawan ay parang multo, lumitaw sa likod ng malakas na lalaki ng angkan ng Liao, at tumangay gamit ang isang palad. Saglit, ang puting espadang Qi ay dumaan sa leeg ng malakas na lalaking ito ng angkan ng Liao, ang malaking ulo ay gamulong pababa sa isang tilamsik ng dugo, at ang mga mata nitong bumagsak na ulo, na may bakas ng pagkalito. Ang malakas na lalaking ito ng angkan ng Liao ay hindi natuklasan kung paano bumalik si Chenlei sa kanyang likuran. Ang bilis ni Chenlei ay napakabilis na kahit ang kanyang espiritual na pakiramdam ay hindi makuha ang anino ni Chenlei. Nabiguring makatakas ang primordial spirit ng makapangyarihang Li clan, at pinagbawalan at pinigilan ni Chenlei. Sino pa ba ang maglalakas loob na makipag-away? Si Chenlei ay nakatayo sa tabi ng malaking bangkay ng malakas na lalaki ng angkan ng Liao, na nagpapakita ng pinakamataas na kapangyarihan, ang kanyang mga mata ay nagwawalis at nanghamon. Darating ako. Ang isa pang malakas na lalaki na hindi naniniwala sa kasamaan ay agad na tumalon upang labanan si Chenlei ng mag-isa. Sa kasamaang palad, sa harap ni Chenlei, ang malakas na lalaking ito ay hindi man lang nakaligtas sa tatlong galaw, kaya't siya ay naputol ng espada ni Chenlei, at ang kanyang kaluluwa ay tinatakan. Sino pa ba? Sa paanan ni Chenlei, si Chen Fu ay may hawak na dalawang bangkay sa oras na ito, na nagmumukha sa kanya na isang mamamatay na Diyos. Mayroong napakalakas na mga tao na hindi naniniwala sa kasamaan, at lumabas silang muli upang hamanin si Chenlei, ngunit hindi pa rin sila nakaligtas sa tatlong hakbang at pinugutan sila ng ulo. Sunod-sunod, 7 malalakas na lalaki ang humamon kay Chenlei, ngunit ang pinakamalakas, na hindi man lang nakaligtas sa 5 galaw, ay pinatay ni Chenlei sa mismong lugar. Sa oras na ito, lumakas ang momentum ni Chenlei. Bagamat payat ang kanyang katawan, ang kanyang momentum ay marilag at nanginginig sa lupa, at maraming makapangyarihang tao na nabigla ay hindi nang ahas na gumawa ng anumang tunog. Bakit kailangan natin siyang labanan mag-isa? Mapapatay siya ng lahat. Sa sandaling ito, sa gitna ng maraming malalakas na lalaki na nakapalibot kay Chenlei, isang boses ang tumunog, na nagpapaalala sa maraming malalakas na lalaki. Oo, ang layunin namin dito ay hindi para magkaroon ng patas na laban kay Chenlei, kundi para alisin ang ulo niya at hayaan ang lahat na magsama-sama. Pagdating ng panahon, kahit na ang mga regalo mula sa Protoss Imperial Family ay hatiin ng pantay, ito ay magiging isang malaking halaga ng pera. Kayamanan, isa pang malakas na salita. Matapos makinig sa panghihikayat ng makapangyarihang mga taong ito, lahat ng makapangyarihang tao ay nag-react. Sa katunayan, bakit kailangan mong labanan si Chenlei ng mag-isa? Kapag nagsanib puwersa lang sila ngayon magkakaroon sila ng pag-asa na mapatay si Chenlei. Patayin! Isang mahinang sigaw ang tumunog, at isang attacking treasure technique ang direktang umatake kay Chenlei. Nang ang isang grupo ng malalakas na lalaki ay nakakita ng isang taong bumaril,
lahat sila ay sumalakay at pinatay si Chen Lei ng sama-sama. Nakita ito ni Ji Chanwo at Yun Linger, at gusto ni Fei Shen na tulungan si Chen Lei noon. Huwag kang gagalaw, at pumasok sa aking Qingyang Immortal Palace. Palihim na nagpadala ng tunog si Chen Lei para pigilan sina Ji Chanwo at Yun Linger, at sabay na iwinagayway ang kanyang kamay. Isang magaan na gate ang bomb alot sa dalawang babae, ay lakip ang mga ito na ipinadala sa Qingyang Immortal Palace. Matapos ipadala ang dalawang anak na babae na sina Ji Chanwo at Yun Linger sa Qingyang Immortal Palace, hindi na nag-alala si Chen Lei tungkol sa hinaharap. Sa mahabang dagandong, nanginginig ang kanyang anyo at nawala sa pwesto. Boom! Sa sandaling ito, daan-daang pag-atake ang nahulog sa posisyon kung saan nakatayo ngayon si Chen Lei, at tumama sa open space. Pagkaraan ng ilang sandali, nagkaroon ng malaking butas na libu-libong milya ang lalim at hindi mabilang na nagninengas na pulang lava, mula sa ilalim ng butas, sa isang kisap mata, ito ay naging isang malaking lawa ng lava na may radius na libu-libong milya. At sa oras na ito, kumikislap ang mga taktika ng pagpatay sa paanan ni Chen Lei. Ang bilis ni Chen Lei ay durog sa sukdulan, at ang kanyang figure ay kumikislap. Nagpakita siya sa maraming makapangyarihang tao. Nag-flash ang mga ilaw ng espada. Lumilipad ang mga ulo. Sa oras na ito, maraming makapangyarihang tao na nakapaligid kay Chen Lei ang hindi pa nagre-react at hindi mahuli ang figure ni Chen Lei. Nandito si Chen Lei. Matapos walisin ni Chen Lei ang ilang mga ulo, daan-daang malalakas na lalaki ang naging alerto at nataranta. Gayunpaman, hindi pa dumarating ang kanilang pag-atake, muling naglaho ang anyo ni Chen Lei, at sa sumunod na sandali, lumitaw siya sa gitna ng isang grupo ng malalakas na lalaki, isang suntok ang pumutok, at ang liwanag ay pumutok sa ilang malalakas na lalaki, naging dugo putik. Nagulat ang isang grupo ng mga makapangyarihan, parang nakakita ng multo, na paatras silang lahat. Si Chen Lei ay hindi tao, at napatay niya ang marami sa kanila sa sandaling umatake siya. Para silang mga baguhan sa harap ni Chen Lei, paano sila makakalaban? Sa sandaling ito, mukhang fit si Chen Lei, dahan-daang lumingon ang kanyang mga mata sa makapangyarihang mga lalaking ito, na may kahangahangang layunin na pumatay. Tumingin ang mga powerhouse sa tingin ni Chen Lei, lahat ay namangha. Tinatrato ba sila ni Chen Lei bilang biktima? Sa sandaling ito, talagang ganito ang iniisip ni Chen Lei. Ngayon pagkatapos bitawan ang kanyang mga kamay at paa, napagtanto ni Chen Lei ang kapangyarihan ng Slaughter God Art. Ang God of Slaughter Art ay hindi partikular na idinisenyo upang pigilan ang Protoss. Napakalakas din nito. Atake ang paraan. Sa oras na ito, dinurog ni Chen Lei ang Diyos ng Slaughter, kasama ang Excalibur Body, Dawang Fulong Fist at iba pang mga diskarte. Nakakatakot ang kapangyarihan. Ito ay isang magandang pagkakataon upang subukan ang kanyang sariling lakas sa pakikipaglaban. Paano ito mapapalampas ni Chen Lei? Ang malalakas na lalaking ito na kumubkob sa kanya ay magiging kanyang gilingang bato. Patayin! Marahang sumigaw muli si Chen Lei, at biglang nawala ang kanyang katawan. Nang muli siyang lumitaw, pinunasan niya ang kanyang kamao at marahas na dinurog ang ilang kaawa-awang malalakas na lalaki sa hangin. Dugo at buto ang tumalsik kung saan-saan, na nakakatakot at nakakabigla. At ang malalakas na lalaking ito ay walang kapangyarihang lumaban, at sila ay bumagsak ng diretsyo bago pa man sila nagkaroon ng oras na sumigaw. Nang makita ang eksenang ito, isa-isang sumugod sa likuran ang ibang mga powerhouse, at isa-isang nagbabantay. Ang bilis ni Chen Lei ngayon ay higit na nalampasan ang kanilang espiritual na pagkaunawa. Nang makuha ang figure ni Chen Lei, natapos na ni Chen Lei ang pag-atake. Sa susunod na sandali, muling nawala ang anyo ni Chen Lei sa kanilang espiritual na kamalayan. Para sa isang sandali, hindi mabilang na malalakas na tao ay nasa mataas na alerto muli. Walang nakakaalam kung saan lilito si Chen Lei sa susunod na sandali, kung sino ang aatake sa kanya, at kahit sino ay maaaring maging target ni Chen Lei. So, ganap lang silang magbantay, ito lang ang kaya nilang gawin. Sa oras na ito, muling lumitaw si Chen Lei sa likod ng dalawang malalakas na lalaki, tumangay gamit ang isang espada, at lumipad ang dalawang ulo. Kahit na sila ay ganap na nababantayan, na nakaharap kay Chen Lei, wala rin silang kapangyarihang lumaban.
Masyadong malaki ang agwat sa pagitan nila. Muling nawala si Chen Lei, at nang magpakita siya, sinipa niya at pinasabog ang ilang malalakas na lalaki. Sa oras na ito, si Chen Lei ay parang isang death sickle, na inaani ang buhay ng mga makapangyarihang taong ito. Ang mga malalakas na lalaki na ito ay karaniwang sinasabing sila ang mga nangungunang powerhouse, sila ay higit na mataas sa sangkatauhan, at itinuturing nila ang sangkatauhan bilang biktima, isang mababang antas ng lahi, ngunit ngayon sila ay hinahabol ni Chen Lei lamang. Tumakbo, hindi ito tao, ito ay isang halimaw. Kung hindi ka makakatakas, kailangan mong mamatay dito. Sa huli, pinatay ni Chen Lei ang malalakas na lalaking ito sa takot. Kahit na ang pinakamakapangyarihang mga karera, na nakaharap kay Chen Lei, na pumatay sa kanila tulad ng paggapas ng damo, ay hindi napigil ang matakot. Sa oras na ito, mayroong halos 100 malalakas na lalaki, at mayroon pang 60 hanggang 70 ang natitira, lahat ay tumatakas sa lahat ng direksyon, hindi na nangangahas na banggitin ang pagkubkob ni Chen Lei, binitawan ang kanyang ulo upang tanggapin ang regalo ng Protoss. Ang mga mata ni Chen Lei ay puno ng layuning pumatay, ngunit ayaw niyang pabayaan ang mga taong ito. Hoy! Si Chen Lei ay kumislap, lumitaw sa likod ng lynx, at hinampas ito ng palad. Ang higanteng palad na binago ng hindi mabilang na mga rune at liwanag, tulad ng isang burol, ay direktang kinuna ng Lynx Clan Genius na ito sa ilalim ng lupa. Hindi mabilang na mga buto ang direktang naging pulbos, at bumulwak ang dugo. Pagkatapos noon, kumurap si Chen Lei at humarap sa isa pang matangkad na figure. Isa itong makapangyarihang barbarian. Sinipa niya ang bakal sa kamay nitong malakas na barbarian. Sa isang iglap, ang bakal na pamalo ay lumipad ng patiwarik, na direktang tumusok sa ulo ng makapangyarihang barbarong ito. Kaagad pagkatapos, muling kumislap ang figure ni Chen Lei, pinahinto ang tumatakas na Three-Eyed Clan Powerhouse, tumangay ng espada, at pinutol ang ulo ng Three-Eyed Clan Powerhouse. Sa susunod na sandali, si Chen Lei ay lumitaw sa gitna ng Baiho Clan Powerhouse sa harap ng player, isang suntok ang sumabog, na direktang pumutok sa hangin sa White Tiger Clan Strongman. Si Chen Lei ay minsan nasa silangan at minsan nasa kanluran. Nakakamangha ang bilis. Para kay Chen Lei, ang kawalan ng laman ay hindi na pang-aalipan. Siya ay nagmamalasakit sa katawan, at ang bilis ng katawan ay parang teleportasyon. Sa huli, pinatay ni Chen Lei ang mahigit 30 malalakas na lalaki ng iba't ibang lahi bago siya tumigil. Ang iba pang malalakas na tao ay nakatakas. Ang malalakas na lalaking ito na nakatakas ay hindi nang ahas na magpakita sa harap ni Chen Lei sa natitirang bahagi ng kanilang buhay, at si Chen Lei ay naging demonyo sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Sa labanang ito, masasabing napakasaya at napakasaya ni Chen Lei. Maraming hindi pagkakapare-pareho sa sining ng pagpatay, at isa-isa nilang natanto ang pagkakumpleto. Kahit na ang lakas ay hindi gaanong napabuti, ang lakas ng labanan ay malakas pa rin. Ito ay isang bihirang karibal. Ang proseso ng labanan na ito ay mabilis na kumalat, at ang pangalan ni Chen Lei ay nagdulot ng sensasyon sa lahat ng lahi. Sa pagkakataong ito, sinabi ni Chen Lei Cheng na ganap niyang nilero ang sarili niyang prestihiyo. Bagamat may ilang malalakas na tao na nagdududa sa record ni Chen Lei, mas maraming malalakas na tao ang naniniwala sa record na ito. Ang pangalan ni Chen Lei ay lumaganap ng higit pa, at halos naging bawal na sa mga angkan. Siyempre, hindi lahat ng malalakas na karera ay magugulat kay Chen Lei, at least ang nangungunang 10 karera ay hindi matatakot. Ito ay isang kahihiyan para sa sangkatauhan na kumalat ng napakasama. Sa hinaharap, kung makikilala mo si Chen Lei, dapat mong hayaang matuto si Chen Lei. Narinig ng malakas na tao ng banal na lahi ang mga alingaw tungkol kay Chen Lei, Nishan, at sinabi sa sarili. Kawili-wili, human race sa wakas ay nakagawa ng isang kawili-wiling tao sa pagkakataong ito. Kung aalisin ang ulo ng lalaking ito, mas magiging interesante. Isang makapangyarihang tao mula sa Celeste Clan, matapos pugutan ng ulo ang isang makapangyarihang celebrity magsalita sa iyong sarili. Ano, lumitaw si Chen Lei, hanapin mo ako, hanapin mo siya para sa akin, gusto kong ipaghiganti ang kapatid ko. Ito ay balitang inilabas ng isang henyo mula sa pamilya ng emperador.
Matapos malaman ang tungkol sa balita ni Chen Lei, halos kumulo ang mga henyo ng Protoss Imperial Family. Tuwang-tuwa silang lahat na parang dugo ng manok. Patayin si Chen Lei para ipaghiganti sina Emperor Zhou at Emperor Kai. Young Master, nahanap ko ang kinaroroonan ni Chen Lei. Sa araw na ito, pinapatay ng isang makapangyarihang Protoss ang isang malakas na kalaban gamit ang sarili niyang mga kamay. Sa oras na ito, isang lingkod ng mga Diyos ang sumugod at lumuhod at sinabi sa Young Master. Oh, talaga, nasaan ito? Matapos pakinggan ng Young Master ay bahagyan niyang ginamit ang kamay at pinahihit ang leeg ng kalaban. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang puting sutla na panyo, pinunasan ng marahan ang kanyang mga kamay, at bahagyang ibinato ang sutla na Kerch. Young Master, malapit na ngayon si Chen Lei sa Washan Mountain. Malapit sa Washan Mountain, well, ang Young Master na ito ay nagpaplanong pumunta sa Washan Mountain kamakailan. Kung ito ang kaso, susugod tayo ngayon sa Washan Mountain. Sabi ni Protoss Young Master. Oo, tumango ang servant, at pagkatapos, sa ilalim ng proteksyon ng ilang servant, lumipad ang Young Master ng lahi ng patungo sa Washan Mountain. Sa sandaling ito, lumitaw sina Chen Lei, Ji Chanwu, at Yunlinger malapit sa Washan Mountain, nakatingin sa nagliliyab na apoy na bundok, kung ito man ay entablado ni Chen Lei o Ji Tian, pakiramdam nila ay walang hangganan. Ang malalim na kahulugan ng apoy, dito ay masasabing isang banal na lugar para sa paglinang ng kapangyarihan ng apoy. Washan Mountain, ito ay bahagi ng balita na natagpuan ni Chen Lei mula sa kaluluwa ng isa pang malakas na tao na pinatay niya. Sa lugar na ito, kamakailan lamang ay isang alamatang umiikot na ang isang sagradong bundok na tinatawag na Mount Washan ay natuklasan sa lugar na ito. Sa Vulcan Mountain, mayroong pinakamataas na swerte, na umaakit ng maraming makapangyarihang tao mula sa iba't ibang lahi. Sa katunayan, mayroon talagang isang alamat tungkol sa Mount Vulcan sa mahiwagang kaharian ng Lingxiao, ngunit ang Mount Vulcan ay hindi kailanman nagpakita ng anumang mga himala bago. Ngunit ang oras na ito ay iba. Ang Mount Vulcan ay nakikita at nakakalat sa buong lupain, hindi iyon mali. Matapos maghanap si Chen Lei ng balita mula sa ilang makapangyarihang primordial spirit na pinatay niya, nagpasya siyang pumunta sa Washan Mountain para malaman kung totoo ang mga chismis ng Washan Mountain. Nang si Chen Lei, Ji Chanwu, at Yunlinger ay lumapit sa Washan Mountain, natuklasan nila na hindi ito isang chismis, ngunit totoo. Sa sandaling ito, ang lugar na ito, sa ilalim ng banal na liwanag ng Vulcan Mountain, ay pula, at ang nakapalibot na lugar ay naging isang marilag at walang katapusang dagat ng magma, at ang Vulcan Mountain ay nakatayo sa gitnang bahagi ng dagat ng magma. Sa sandaling ito, nakita ni Chen Lei at ng iba pa na ilang figure na nagpapalabas ng malakas na aura ay tumatawid sa dagat, papalapit sa Washan Mountain. Ang mga figure na ito ay malalakas na lalaki sa lahat ng lahi. Biglang nakita ni Chen Lei at ng iba pa ang isang nakakatakot na eksena. Sa dagat ng magma, biglang lumitaw ang ilang malalaking mabangis na isda na libu-libong metro ang haba at kumikinang sa apoy. Ang higanteng mabangis na isda na ito ay agad na tumalon sa langit at naghagis ng isang nilamon ito ng mandaragat. Ang malalakas na lalaking ito na tumawid sa dagat ay pawang mga nangungunang malalakas na lalaki, ngunit sa harap ng mabangis na higanteng isda na ito, wala silang lakas na lumaban at nilamon sila. Grabe ito, paano magkakaroon ng napakalakas na halimaw? Ni Ji Chanwu o Yunlinger ay hindi nagulat ang mabangis na kapangyarihan na nagmumula sa mabangis na isda ay malinaw na maramdaman kahit na sila ay nasa dalampasigan. Gayunpaman, kahit na mayroong isang napakalakas na isda, natatakot ako na hindi nito mapipigilan ang malakas na determinasyon na umakyat sa Mount Vulcan. Tumingin si Chen Lei sa Washan Mountain. Sa sandaling ito, sa Washan Mountain, nagniningning ang aura. Sa kanyang paningin, malinaw niyang nakikita na ang Washan Mountain ay natatakpan ng mga espiritong damo ng iba't ibang katangian ng apoy. Itong espiritong damo ang bawat halaman ay lubhang mahalaga at napakabihirang. Siyempre, ang mga espiritual na damong ito ay hindi pinagmumulan ng lahat ng malakas na kabaliwan. Ang ugat ng lahat ng malakas na kabaliwan ay ang Mar-Angel na templo ng aura sa tuktok ng Vulcan Mountain. Ang templong ito ay nababalot ng walang katapusang kulay apoy na light rune,
ang mahalagang ang liwanag ay sumisikat sa kalangitan malinaw. Sa templong ito, mayroong pinakamataas na lihim na kayamanan, at maging ang iba't ibang sinaunang kasulatan at pamamaraan. At ang mga bagay na ito ay may nakamamatay na atraksyon para sa anumang makapangyarihang lahi, kahit na makapangyarihang mga lahi tulad ng lahi ng santo, lahi ng espiritu, lahi ng celestial, at lahi ng Diyos ay walang pagbubukod. Buong paningin ni Chen Lei at tumingin sa templo sa tuktok ng Vulcan Mountain, at natagpuan na sa loob ng templo, mayroon talagang mahinang liwanag, at tiyak na mayroong walang katulad na kayamanan sa loob, ngunit kung gusto mong makuha ang kayamanan, ikaw dapat tumawid muna sa dagat itong magma. Imposibleng lumipad sa hangin. Sa himpapawid, hindi mabilang na mga simbolo ng apoy ang lumiwanag, na bumubuo ng isang malakas na airban. Ang malakas na airban na ito ay sapat na para makalipad ang sinumang gustong lumipad sa himpapawid. Ang mga makapangyarihan sa nakaraan ay sinunog upang lumipad na abo. Sa katunayan, mayroon ng ilang makapangyarihang tao na sinubukan ang batas sa kanilang sariling buhay at ginamit ang kanilang buhay upang i-verify ito. Sa makatuwid, kung nais mong maabot ang Washan Mountain, ang tanging paraan upang makalabas ay lumipad sa dagat ng magma. Sa paglipad sa dagat ng magma, ang pinakamalaking panganib ay nagmumula sa mabangis na isda. Ang magma sea na ito ay napakalawak, at walang nakakaalam kung gaano karaming mabangis na isda ang naroon. Sa sandaling ito, sa gilid ng magma, may mga anino at malalakas na figure na unti-unting tumataas. At ang makapangyarihang mga taong ito ay tumalalahat, nakatingin sa dakilang Mount Vulcan sa gitna ng dagat ng magma, na may mainit at sakam na liwanag sa kanilang mga mata. Malinaw na nakikita ng lahat ng malalakas ang mga kayamanan sa templo. Malas, biglang, narinig ng mga tao ang malambing na mga kampana sa templo, at hindi mabilang na mga alon ng mga kampana ang kumalat na parang mga alon. Ang mga bell wave ay naglalaman ng hindi mabilang na pula at pulang rune, tulad ng mga alon ng tubig. Karaniwang pumapasok. At ang tunog ng kampana sa pandinig ng mga makapangyarihang tao, ay agad na nagparamdam sa kanila na parang espiritu ng kaliwanagan, at naramdaman lamang nila ang isang maliwanag na liwanag na bumaha sa kanilang mga isipan, at ang kanilang mga isip ay malinaw, at sila ay biglang gumon. Nagulat ang diwa ng lahat. Ito ay tumutunog lamang ng isang kampanilya, at ito ay may mahusay na mga benepisyo. Kung pakikinggan mo ito sa lahat ng oras, hindi ba't dahil ang iyong pangunawa ay lubos na napabuti, at walang panganib na masangkot sa gulo? Hindi banggitin ang iba pang mga bagay, ang sagradong orasan lamang na ito ay napakahalaga at karapat-dapat sa desperadong laban ng lahat. Desir, hindi na napigilan ng ilang figure, at lumipad patungo sa direksyon ng Washan Mountain. Nakakalungkot na noong nasa gitna na ng dagat ang mga figurang ito, nakasagupan nila ang ilang mabangis na isda na muling tumalon at nilamon ang malalakas na lalaking ito sa isang kagat. Gayunpaman, mayroong isang malakas na tao na lubhang malupit. Nilabanan niya ang hayop na isda sa 12-dosenang mga galaw bago siya natalo at natalo. Bagamat natalo at binawian ng buhay ang malakas na lalaking ito, nagbigay din ito ng kislap ng pag-asa sa lahat. Ang mabangis na isda sa dagat ng magma na ito ay hindi matatalo. Hanggat may lakas sila, makakalusot pa sila. Hindi ito magiging pagsubok para sa Mount Vulcan, di ba? Sa pamamagitan lamang ng paglusob sa blockade ng mga mabangis na isda na ito makakaakyat ka sa Mount Vulcan. Isang malakas na lalaki ang biglang bumulong. Bagamat mahina ang boses ng malakas na lalaki na ito, halos narinig ito ng maraming malalakas na lalaki sa paligid niya, at lahat sila ay hindi naiwasang lumiwanag ang kanilang mga mata. Sa katunayan, ang mabangis na isda na ito ay hindi kailanman lilito ng walang target o walang dahilan. Dahil dapat may lihim na motibo ang hitsura nito. Ang Vulcan Mountain na ito, marahil ang mga nakapasa lamang sa matinding pagsubok sa isda, ay mga tunay na superpower na kwalipikadong umakyat. Mga lalaki, bumaba at subukan. Sa sandaling ito, isang malakas na hininga ang bumalot kina Chen Lei, Ji Chanwo at Yun Linger. Ilang makapangyarihang alien ang nakatingin sa kanila. Diretsyong sigaw ng isa sa kanila kay Chen Lei. Anong sabi mo? Ngumisi si Chen Lei, talagang pinipisil siya bilang isang malambot na persimmon, humihiling sa kanya na humanap ng paraan. Bakit, hindi mo ba alam ang sinabi ng hari, humanap ka ng paraan para sa haring ito,
kung hindi ay lipulin ka ngayon ng haring ito. Napakalupit na sabi ng malakas na lalaki. Ngumisi si Chen Lei at sinabing, walang maglakas loob na maging napakayabang sa harap ko, ano ka ba, maglakas loob na utusan ako. Lakasan mo ang loob, sabihin mo ito sa hari, lumuhad ka para sa akin. Sa tabi ng makapangyarihang alien na ito, sumigaw ng malakas ang isang katulong, pagkatapos ay direktang itinaas ang kanyang kamay at tinapik ng malakas si Chen Lei. Boom! Ilang sandali, sumabog ang mga ron at yumanig ang kawalan. Napakalakas ng alipin na ito na may kapangyarihan siyang wasakin ang langit at ang lupa sa sandaling siya ay bumaril, at sinampal niya si Chen Lei sa kanyang ulo. Gusto niyang turuan ng leksyon si Chen Lei at hayaang lumuhad si Chen Lei at sumuko. Boom! Si Chen Lei ay bumaril, direktang dumurog sa Diyos ng Slaughter, ang kanyang kamao ay parang maliit na araw na sumisikat sa banal na liwanag, nakasisilaw, at bumangga sa kamao ng tagapaglingkod. Isang sigaw ang dumating, at ang isa sa mga kamay ng asterisk na katulong ay sumabog sa ambon ng dugo sa lugar, na gumawa ng isang kakilakilabot na hiyawan, at ilang sandali, niyanig ang grupo ng mga tao. Sino ang celebrity na ito, na nang-ahas na salakayin ang makapangyarihang Scorpio clan? Ang mga mata ng hindi mabilang na makapangyarihang tao sa paligid, ay tumingin sa direksyong ito. Magkaroon ng kamalayan na ang malakas na taong ito, na kilala bilang hari, ay isang malakas na tao ng Tribong Scorpio, at ang Tribong Scorpio ay kabilang sa isang sangay ng Tribong Celestial. At ang lingkod na ito ay isang henyo din ng angkan ng Scorpio, ngunit ngayon ay binali ni Chen Lei ang kanyang binti sa isang suntok. Hindi alam ng lingkod na ito ang kasalukuyang pagkakakilanlan ni Chen Lei, kung hindi ay hindi siya magiging pabaya. Sino ka para manggahas na patayin ang lingkod ko? Sa oras na ito, ang hari ng tribo ng Scorpio, na may malamig na mga mata, ay malamig na nagtanong kay Chen Lei. Ang pangalan ko ay Chen Lei. Sino ka ba? Tumingin si Chen Lei sa hari at mahinang sinabi. Si Chen Lei iyon. Nang marinig ng di mabilang na makapangyarihang mga tao ang pangalang ito, sila ay nagkagulo, at ang ilang mga tao ay tahimik na umatras ng 12 ng milya, malayo sa lugar kung saan nakatayo si Chen Lei. Dapat mong malaman na si Chen Lei ay pumatay ng 12 ng malalakas na lalaki ng iba't ibang lahi, at nagulat siya ng isang mabangis na reputasyon. Ang pangalan ng unang pumatay na Diyos ng sangkatauhan ay popular sa lahat ng lahi. Ngayon ay nakita na niya ito, tunay na katawan, hindi siya nang ahas na dumistansya ng masyadong malapit. Yung inakala kong matapang, ikaw pala. Ang hari ng angkan ng Scorpio ay nanunuya, ngunit hindi siya nagpakita ng panik na ekspresyon tulad ng ibang malalakas na lalaki, ngunit puno ng pagsuway. Nais kong makita noong una kung ano ang hindi pangkaraniwan tungkol sa pagpatay sa Diyos no. Isa ng human race na gumawa ng napakalaking pangalan. Parang wala nang hihigit pa dyan. Wala na itong mga braso at dalawang paa kaysa sa iba. Panipik. Ang pang-iinis at pang-aalipusta sa tono ng haring ito ay walang alinlangan na nahayag. Hindi nagalit si Chen Lei, ngunit walang pakialam na sinabi, bakit, gusto mo bang subukan? Tumingin ang hari kay Chen Lei at sinabing, kahit na gusto kong subukan ang iyong kakayahan, ngunit ngayon ay wala na akong oras. Kapag nagkaroon ng pagkakataon ang haring ito sa templong ito, susubukan kong muli. Humph! Malamig na bamhantong hininga si Chen Lei nang hindi nagsasalita. At pinag-uusapan ito ng mga makapangyarihang tao sa lahat ng lahi. Ang malakas na lalaking ito ng Tribong Scorpio ay talagang hindi ito direktang ginawa. Dahil ba hindi siya sigurado, dahil ba talaga sa posibilidad ng templo? Ang ilang mga tao ay lihim na nag-isip, ngunit walang nakakaalam ng totoong iniisip ng haring ito ng angkan ng Scorpio. Sa sandaling ito, sa ibang direksyon, isang makapangyarihang figure ang direktang tumawid sa dagat, na dumurog sa mabangis na isda ng direkta sa hangin, nagwiwisik ng dugo, at naging lubhang marahas. Ito ba ay isang henyo mula sa Protoss Imperial Family, Emperor Hongyan? Nang makita ang malakas na lalaking ito sa himpapawid, bumulalas ang isang grupo ng malalakas na angkan. Ang henyo ng Protoss Imperial Family, sigurado, ay nangingibabaw, at direkta niyang dinurog ang mabangis na isda. Sa oras na ito, muling sumugod si Emperor Hongyan patungo sa templo.
Hindi nagtagal, tumalon ang isa pang mabangis na isda mula sa dagat ng magma at tumangay patungo kay Emperor Hongyan. Gayunpaman, muling dinurog ni Emperor Hongyan ang banal na liwanag, at ang banal na liwanag sa kanyang katawan ay parang kumukulong tubig, na nagiging banal na espada. Higit pa, hindi, sa ganitong bilis, malamang na pumasok si Di Hongyan sa Vulcan Mountain sa unang pagkakataon. Sa ilang sandali, ang lahat ng mga powerhouse ay nababalisa. Hoy! May isa pang figure na hindi makalaban, pumasok sa dagat ng magma, at sumugod patungo sa Vulcan Mountain. Sabihin mo sa akin, ang figure na ito, na mayroon ding nangingibabaw na aura ng wuswang, ay napapalibutan ng isang layer ng banal na liwanag, at mayroong 108 halos sa paligid nito. Sumabog siya na parang Diyos. Sa isang suntok, lilipad ang isang mabangis. Ang isda ay sumabog sa ambon ng dugo, at pagkatapos ay sumugod patungo sa Washan Mountain. Ito ay isang henyo ng Saint Clan, pinangalan ng Saint Kangwo. Hindi ko inaasahan na sa wakas ay makakagalaw na ako. Bulalas ng maraming makapangyarihang tao sa paligid, isa-isang nagpalit ng kulay. Humph! Sa sandaling ito, ang hari ng angka ng Scorpio, na may malamig na singhot, ay naging pulang ilaw, at sumugod din sa dagat ng magma. Sa isang maikling panahon, isang mabangis na isda ang sumugod at tumangay patungo sa Scorpio Clan Powerhouse, at direktang tinadtad ng Scorpio Clan King gamit ang mga Fleers. Panginoon, hintayin mo kami. Ang mga katulong na katabi ng hari ng angka ng Scorpio ay sumigaw at sumunod sa hari. Gayunpaman, sa kalagitnaan, ang ilang mabangis na isda ay tumalon at direktang nilamon ang mga tagapaglingkod na ito. Pagkatapos, nahulog siya sa dagat ng magma at nawala. Gayunpaman, ang haring ito ng angka ng Scorpio ay pumikit sa kapalaran ng mga tagapaglingkod na ito, at sumugod patungo sa Vulcan Mountain. Susunod, mayroong ilang dominanteng figure na bumubuhos sa dagat ng magma at nagmamadaling patungo sa Vulcan Mountain upang makipagkumpetensya para sa swerte ng Vulcan Mountain. At ang mga figure na ito ay pantay na makapangyarihan, hindi pinapansin ng karamihan, at ang mga hayop na isda ay hindi makakatulong sa kanila. Senior Kuya, ano ang dapat nating gawin, gusto mo bang pumasok? Tanong ni Ji Chanwo kay Chen Lei, medyo balisa. Dapat mong malaman na ang magandang kapalaran sa Vulcan Mountain ay may malaking benepisyo para kay Ji Chanwo. Kung ito ay nakuha ng iba, ito ay masyadong nakakagulat. Fair na rin. Sa sandaling ito, alam ni Chen Lei na hindi na siya maaaring mag-alinlangan, at direkta niyang sinira ang body technique, at humakbang patungo sa dagat ng magma kasama sina Ji Chanwo at Yunlinger. Sa sandaling makapasok sila sa dagat ng magma, si Chen Lei at ang iba pa ay nakaramdam ng sobrang init ng hininga. Ang dagat ng magma sa ibaba ay tila kalmado, ngunit sa katunayan, sa ilalim ng kalmadong dagat, may mga malalaking puyo ng tubig na sunod-sunod. Sa sandaling nahulog sa puyo ng tubig kabilang sa mga ito ay tiyak na isang dead end. Sa kabutihang palad, ang mainit na hangin na umiihip mula sa dagat ng magma ay ang pinakamagandang tonic para kina Chen Lei at Ji Chanwo, na nagil-inang ng mana ng asterisk ng apoy. Hindi lamang ito magdadala ng pinsala, ngunit maaari ring idagdag sa paglipas ng panahon, enerhiya. Para naman kay Yunlinger, ito ay upang patakbuhin ang dugo at pamamaraan ng Great Emperor Yun Shao, na humaharang sa lahat ng mainit na hininga, at hindi rin naapektuhan ng anuman. Sa sandaling ito, biglang, 3 mabangis na isda ang lumitaw mula sa ilalim ng magma, biglang tumalon, ibinuka ang kanilang mga bibig, at nagsiwalat ng matatalim na pangil, na nagniningning na may nagniningas na pulang ilaw, at tinutukan sina Chen Lei, Yunlinger, at Ji. Kumagit ang trio ng Chanwo. Naramdaman na ng 3 ni Chen Lei ang pagkakaroon ng mabangis na isda, at sa sandaling tumalon sila sa dagat, direktang binaril nila ang 3 mabangis na isda. Boom! Sa isang suntok, direktang pinasabog ni Chen Lei ang mabangis na isda sa ambon ng dugo. Ang eksenang ito ay lubos na nabigla sa mga makapangyarihang tao ng iba't ibang lahi na kanina pa nagpapansin kay Chen Lei. Walang sino man ang umasa na si Chen Lei ay mayroon ding ganitong malupit na lakas. Ang mga henyo ng Protoss, Saints, at Scorpio ay bahagyang mahina. Sa oras na ito, isa-isa ring binaril ni Ji Chanwo at Yunlinger, inatake ang 2 mabangis na isda na kumakain sa kanila,
at pinatay nila ang mabangis na isda sa isang iglap, at ang lahat ng malalakas ay ganap na nawasak. Nagulat. Alam ng lahat ng powerhouse na hindi maarak ang lakas ni Chen Lei, ngunit hindi nila inaasahan na ganoon din kalakas ang dalawang kasama bukod kay Chen Lei. Dapat alam mo na ang mabangis na isda sa dagat ng magma na ito, ngunit hindi bababa sa hinarangan ang lugar na ito. Mahigit sa 70% ay malakas, ngunit malinaw naman, hindi nila mapigilan ang dalawang kasama ni Chen Lei. Sa oras na ito, hindi tumigil sina Chen Lei, Ji Chanwu, at Yunlinger matapos patayin ang tatlong mabangis na isda, at patuloy na sumugod patungo sa Washan Mountain. Sa daan, nakatagpo sila ng ilang mabangis na pag-atake ng isda, ngunit lahat sila ay pinugutan ng ulo ng may malupit na lakas. Unti-unti, lumapit sila sa gitna ng dagat ng magma. Natuklasan ni Chen Lei, Ji Chanwu, at Yunlinger na sa tuwing aatake at papatayin nila sila, mayroon lamang isang mabangis na isda bawat tao. Gayunpaman, mas malalim ang dagat ng magma, mas malakas ang lakas ng mabangis na isda na ito, paalam. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng mabangis na isda na ito ay may mga limitasyon. Ang pinakamataas na antas ay hindi lalampas sa mid-level peak ng ika-9 na palapag ng Emperor Wu. Sa pagharap sa mabangis na isda sa ganitong antas, kaya pa rin silang harapin ni Chen Lei. Unti-unting lumapit si Chen Lei at ang iba pa sa Washan Mountain. Matapos pugutan ng ulo ang huling alon ng isda na hamarang at pumatay sa kanila, si Chen Lei at ang iba ay sa wakas ay tumuntong sa Washan Mountain. Sa sandaling tumapak si Chen Lei sa Vulcan Mountain, agad niyang napansin na ang hindi mabilang na mga fire rune ay kumikinang na may pulang ilaw at tumagos sa katawan ni Chen Lei. Ang mga fire mark na ito ay tungkol sa tunay na kahulugan ng paraan ng apoy, at para kay Chen Lei, malaki ang pakinabang ng mga ito. Para kay Ji Chanwu, ang mga benepisyong natamo ay higit kay Chen Lei, higit pa kaysa kay Chen Lei. Pagkatapos ng lahat, ang pinagmulan ng kaluluwa ni Ji Chanwu ay katangian ng apoy, na higit na naaayon sa kapaligiran dito. Pagkatapos nito, umalis sina Chen Lei, Ji Chanwu, at Yunlinger at sumugod sa tuktok ng Washan Mountain. Dapat mong malaman na ang templo sa tuktok ng Mount Vulcan ay ang lugar ng pinakamahusay na kapalaran sa Mount Vulcan, na naglalaman ng pinakamataas na kayamanan at kayamanan. Sa daan, nakita ni Chen Lei, Ji Chanwu, at Yunlinger ang maraming bihirang mga henyo, ngunit wala silang oras upang kolektahin ang mga ito. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang pagpasok sa templo. Pagpihit sa sinag ng bundok, biglang lumitaw ang isang figure sa harap ni Chen Lei at sa kanilang tatlo. Ang figurang ito ay nagulat din nang makita si Chen Lei at silang tatlo. Lahing tao, gusto mo ring makipagkompetensya para sa pagkakataon sa Vulcan Mountain, ito ay isang panaginip. Ang figurang ito ay tumingin kay Chen Lei at sa iba pa, nagsiwalat ng bakas ng pagpatay na layunin, at sinabi sa malamig na boses, halatang may matinding galit sa human race. Ikaw ba ay mula sa tribo ng Shiling? Nakita ni Chen Lei ang figurang ito at nagtanong. Oo, simula nung nakilala kita, ihahatid muna kita sa daan. Ang dalubhasa sa Shiling clan ay nagsabi ng napaka-domineering. Natatakot ka pa rin na hindi ka makakarating. Hinarap siya ni Chen Lei, alam niyang hindi maiiwasan ang labanang ito. Sa pagkakataong iyon, siya ay kikilos ng desidido at sisirain ang kaguluhan gamit ang isang mabilis na kutsilyo upang maalis ang Shiling clan na ito, na unang lalaki. Ang malakas na Shiling clan ay direktang lumipad palabas at sumabog patungo kay Chen Lei ng isang suntok. Sa oras na ito, ang makapangyarihang Rock Spirit clan na ito ay matipuno ang hugis, ang kanyang balat ay lime gray, at mayroong isang serye ng mga natural na rune. Habang kumikilos ang Rock Spirit Clan Powerhouse, umaagos ang Grey Rune, naglalabas ng maulap na abuhing ambon, na napakabigat at sumugod patungo kay Chen Lei. Si Chen Lei, na nakaharap sa makapangyarihang Rock Spirit na ito, ay gumawa din ng matapang na hakbang. Ang Divine Dew Slaughter Technique ay sumabog sa isang suntok, at isang bagzo ng hangin ang tumaas mula sa lupa, na agad na tinatangay ang makapal na abuhing ambon na Samiris sa tribo ng Espiritong Bato. Malas. Ang liwanag ay nagmula sa makapangyarihang kamao ng Shiling clan, at tumama sa kamao ni Chen Lei, na gumawa ng dagandong tulad ni Hongzong Dalo. Nabasag. Pagkatapos nito,
Ang mga pagsabog ng matatalim na tunog ay tumunog, at ang mga bitik ay lumitaw sa mga braso ng malalakas na Shilling Clan na ito, at sila ay patuloy na kumalat sa tuktok ng mga braso. Ang kapangyarihan ng Shilling Clan ay agad na nagbago ng kulay, at ang lakas ng suntok ni Chenlei ay talagang napakalakas. Magkaroon ng kamalayan na ang kanilang Shilling Clan ay napakalakas sa kanilang pisikal na katawan. Sa normal na kalagayan, walang sinuman ang maglalakas loob na harapin ang kanilang pisikal na katawan, ngunit ngayon, hindi lang siya sinaktan ni Chenlei ng suntok, ngunit nangunguna rin siya. Dahil dito, napakapangit ng makapangyarihang Shilling Clan na ito. Sa sandaling ito, isang sinag ng liwanag ang kumislap sa ilalim ng mga paa ni Chenlei, at ang buong tao ay nawala. Nang muli siyang lumitaw, nakarating na siya sa likod ng Rock Spirit Clan Powerhouse at pinutol ito gamit ang isang espada. Ang liwanag ng espada ay yumanig sa kalangitan at tumama sa leeg ng ekspertong Rock Spirit Clan na ito, at biglang, lumipad pababa ang ulo ng lalaking nakikipaglaban. Naglaho ang aura sa mga mata ng eksperto sa Stone Spirit na ito, na may matinding ayaw. Hindi niya inaasahan na papatayin siya ni Chenlei sa dalawang galaw lang. Paano magiging napakalaki ng distansya ng dalawang panig? Hindi pinansin ni Chenlei ang matinding damdamin ng Tribong Shilling. Itinaas niya ang kanyang kamay at itinapon ang Primordial Spirit Seal ng makapangyarihang tribo ng Shilling sa tore na pinipigilan ang kaluluwa at kinolekta ang pagnakawan. Tinawag silang Shangji Chanwo at Yunling, at nagpatuloy. Ang pangunahing dahilan kung bakit malupit na pinatay ni Chenlei ang kaaway ay dahil ayaw niyang maantala ang pagpasok sa templo. Bakit parang paikot-ikot tayo? Biglang huminto sina Chenlei, Ji Chanwo, at Yuan Linger at tumingin sa templo sa unahan. Nakikita nila ang banal na liwanag sa templo, ngunit halos isang oras na silang naglalakad, at ang distansya ay nanatiling pareho, sa wakas tumigil. Dapat walang anumang paghihigpit dito. Kailangan mong mahanap ang tamang paraan para makalapit sa templo. Sina Chenlei, Ji Chanwo at Yuan Linger ay naramdaman ng mabuti bago kumpirmahin. Oo, kung gusto mong umakyat sa templo, hindi mo talaga mapipilit. Ganon din ang naramdaman ni Yuan Linger at Ji Chanwo. Matapos malaman ang tungkol sa sitwasyong ito, hindi nabalisa sina Chenlei, Ji Chanwo at Yuan Linger. Nahaharap sila sa ganoong sitwasyon. Pagkatapos, ang ibang malalakas na tao na papasok sa templo ay tiyak na makakatagpo ng ganoong sitwasyon, huwag subukang maunahan ang iba. Sa pag-iisip nito, si Chenlei at ang iba ay nagsimulang pumili ng mga bihirang at kakaibang halamang ito sa daan. Maraming mahahalagang halamang gamot ang nawala mula sa labas ng mundo, at dito lang nila ito matatagpuan. Ilang sandali pa, nandito na si Chenlei at ang iba pa, at nakilala nila ang isa pang malakas na lalaki. At ang malakas na lalaki na ito ay ang hari ng angka ng Scorpio, at nang tumingin siya sa tatlo ni Chenlei, ang kanyang mga mata ay bahagyang nanlamig. Sa oras na ito, natuklasan din ni Chenlei ang malakas na lalaking ito mula sa tribo ng Scorpio, at siya ay nakabantay. Ang malakas na lalaking ito ng Scorpio Clan ay talagang isang malakas na kaaway. Nang magkaharap sila, isa pang makapangyarihang figure ang lumitaw, na naglalabas ng mapang-ipang aura. Ang figurang ito, na may banal na mga mata na parang kuryente, ay dahan-daang tumingin sa lahat, at sa wakas ay nahulog kay Chenlei. Chenlei, pinapadali mo ba akong mahanap? Sabi ng malakas na lalaki na may intensyong pumatay. Ang figure na ito, nakilala ni Chenlei sa unang pagkakataon, ay isang Protoss powerhouse, na tinatawag na Di Hangyan. Di Hangyan, hinahanap mo ba ako para ipaghiganti sina Emperor Zhou at Di Kai? Malamig na sabi ni Chenlei. Oo, kung maglakas loob kang patayin ang aking alagad na Protoss, walang sino man ang magkakaroon ng magandang wakas, at tiyak na makakatanggap ka ng paghihiganti mula sa aking Protoss. Malamig na sabi ni Di Hangyan. Si Di Kai at Di Zhou ay parehong mga alagad ng imperial na pamilya, ang kanilang lakas ay hindi pangkaraniwan, syempre kumpara kay Di Hangyan, ngunit ito ay mas masahol pa rin, sa imperial na pamilya. Si Di Hangyan ay maaaring irerango sa nangungunang 10 ng mga nakababatang henerasyon sa, sina Di Kai at Di Zhou ay maaari lamang mag-rank sa nangungunang 100. Si Di Kai at Di Zhou ay pinatay ni Chenlei. Itinuring silang napakahiya ng emperador.
Hindi lamang nila gustong ipaghiganti sina Decay at Diju, ngunit gusto din nilang patayin si Chenlei upang maalis ang kahihiyang ito na si Chenlei ay hindi maibabalik ang reputasyon ng emperador, at ang kamahalan ng pamilya ng emperador, pinunasan. Sa makatuwid, kinailangan ni Emperor Hongyan na patayin si Chenlei. Kung ganun, walang masabi, halika na. Tumingin si Chenlei kay Di Hongyan, walang gulat, walang pakialam na sinabi. Nakahanap na siya ngayon ng cultivation shortcut para maperpekto ang henyo ng pagpatay, at syempre hindi siya mas malamang na makipaglaban sa mga Diyos, kaya masaya siyang hamunin. Bumangon si Di Hongyan na may malupit na hininga, at kinailangan niyang gawin ito. Sa kasalukuyan, may ilang mga figure na nagmamadali papunta sa lugar na ito. Banal na Kangwo, nakita ni Di Hongyan ang isa sa kanila na may 108 singsing ng banal na liwanag na natatakpan sa kanyang likod, at sa isang sulyap ay nakilala niya na ang taong ito ay ang kanyang matandang kaaway, isang henyo ng banal na pamilya, si Saint Kangwo. Bukod kay Sheng Kangwo, may ilang malalakas na tao na sumusunod pa rin, lahat ay nakatingin sa direksyong ito, ang kanilang tono ay lubhang malupit. Sa Hongyan, kailangan mong makipagtulungan muli sa ibang tao. Ang lahi ng tao na maaaring tumanggap ng iyong mga personal na aksyon ay malamang na si Chenlei lamang. Tumingin si Sheng Kangwo sa taong nakikipaglaban kay Emperor Hongyan at mahinang sinabi. Banal na Kangwo, huwag kang makialam sa mga gawain ng aking protos. Pangit ang itsura ni Di Hongyan at sinabi kay Sheng Kangwo. Hoy, banta ka sa akin. Nakangiting sabi ni Sheng Kangwo. Maiintindihan mo iyon, mariing sabi ni Di Hongyan. Kung sasabihin mo iyan, gusto ko talagang harapin ang bagay na ito. Lumapit si Sheng Kangwo sa tabi ni Chenlei sa ilang hakbang at sinabi kay Di Hongyan. Banal na Kangwo, gusto mo na bang mamatay? Di Hongyan na nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi. Bahagyang ngumiti si Sheng Kangwo at sinabing, bakit, kaya mo ba akong ipanalo? Itigil ang pagngangalit ng iyong ngipin, ikaw at ako ay hindi isang beses o 2 beses na nag-aaway, alam ang ugat at alam ang ilalim, huwag sa harap ko, Di Hongyan. Makinig sa aking payo, huwag dito, gawin ito, lahat ng nasa templo, pagkatapos makita ang kayamanan, hindi pa huli para gawin itong muli. Panipi. Sinulyapan ni Di Hongyan si Sheng Kangwo at sinabing, ano ang pinaplano mo? Sinabi ni Holy Kangwo, anong pagsasabwatan ang maaari kong magkaroon, ngunit mayroong isang bagay na nangangailangan ng lahat na magtulungan. Ano ang pakinabang ng pakikipaglaban upang mabuhay ngayon? Sinabi ni Di Hongyan, ano ang mali? Sinabi ni Sheng Kangwo, sa Hongyan, malamang na natuklasan mo na mayroong paghihigpit sa espasyo dito. Imposibleng umakyat kami sa tuktok ng bundok. Hindi mo ba gustong masira ang limitasyong ito? Sinabi ni Di Hongyan, natural na naisip ko ito, bakit, mayroon ka bang paraan? Matalino, pinitik ni Sheng Kangwo ang kanyang mga daliri at sinabing sang-ayon kay Di Hongyan. Sell less. Let's talk about it. How can we break this space limitation? Sinabi ni Di Hongyan na may malamig na mukha, nang hindi binibigyang mukha si Sheng Kangwo, at matigas na sinabi. Sinabi ni Sheng Kangwo, tama iyan. Natuklasan ko na ang paghihigpit na ito ay nangangailangan ng 10 napakalakas na tao na magsanib puwersa para masira ito. Kung hindi namin kailanman malalabag ang paghihigpit na ito. Ngayon, nandito na ako. I don't have enough staff, hindi ko alam kung gusto mong sumali. Panipi. Sinabi ni Di Hongyan, totoo ba ang sinabi mo? Sinabi ni Sheng Kangwo, kailan mo ako nakitang gumawa ng ganoong biro? Sinabi ni Di Hongyan, sa kasong ito, sasali ako. Ngumiti si Sheng Kangwo at nagsabi, totoo ba ito? Ngayon ang aming pangunahing bagay ay umakyat sa tuktok ng bundok, ngunit hindi upang malutas ang mga personal na hinaing. Pagkatapos nito, lumingon si Sheng Kangwo kay Chenlei at nagpadala ng imbitasyon kay Chenlei, na nagsasabing, Chenlei, hindi ko alam kung handa kang sumama sa amin at sama-samang sirain ang paghihigpit na ito. Napatingin si Chenlei kay Saint Kangwo. Ang taong ito ay nababalot ng 108 banal na singsing, at hindi niya makita ang kanyang mukha, ngunit may isang bagay na dapat kong aminin na ang makapangyarihang santo na ito ay tunay na sukdulan, makapangyarihan. Nag-isip sandali si Chenlei at sinabing, okay, sumasang-ayon ako. Pagkatapos nito,
tumingin si Saint Kangwo sa malakas na lalaki ng tribo ng Scorpio at sinabi, Brother Wu, paano kung gusto mong magsama-sama? Ang malakas na lalaki ng tribong Scorpio, na nagngangalang Wuhong, ay tumango pagkatapos marinig ang mga salita ni Sheng Kangwo, at nagsabi, okay, ako ay bahagi. Matapos marinig ang mga salita ni Wuhong, tumawa si Sheng Kangwo at sinabing, okay, ilang tao ang sasali, handa kaming lahat ay sumunod sa akin. Pagkatapos magsalita, pinangunahan ni Sheng Kangwo, sumunod si Chen Lei at ang iba pa, at hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang bakanteng lugar. Pagkatapos noon, bumaril si Sheng Kangwo gamit ang banal na liwanag, tumama sa kawalan, at ilang sandali, lumitaw ang mga ripple sa kawalan, at pagkatapos, lumitaw ang isang space node sa harap ni Chen Lei at ng iba pa. Lahat, ito ang pangunahing punto ng paghihigpit sa espasyo na ito. Hanggat masira natin ang lugar na ito, maaari nating labagin ang mga paghihigpit at makapasok sa tuktok ng bundok. Sinabi ni Sheng Kangwo sa lahat. Tiningnan ni Chen Lei ang restriction node na ito at walang malay na tumango. Bilang isang formation master, natural niyang nakikita ang limitasyong ito. Ito talaga ang pinaka-kritikal na bahagi ng hangganan. Siyempre, may ilang paraan para masira ang pagbabawal na ito, ngunit ang brute force tracking ang pinakamabilis at pinakamabisa. Gayunpaman, hindi madaling mahanap ang nangungunang 10 powerhouse. Gayunpaman, ang mga makakapasa sa mabangis na pagsubok sa isda at umakyat sa Mount Vulcan sa pagkakataong ito ay ang lahat ng nangungunang powerhouse sa lahat ng lahi. Hindi masyadong mahirap na makahanap ng nangungunang 10 powerhouse mula sa kanila. Handa na ang lahat. Mayroong 10 node dito. Dapat sabay-sabay na umatake ang bawat isa, para maputol ang mga buhol ng isa't isa sa isang suntok. Sa ganitong paraan lamang, masisira ang pagbabawal na ito. Kapag ang isang tao ay nabigo upang makumplito ito, pagkatapos, lahat ay makakaranas ng pagbabawal na reaksyon sa parehong oras, naiintindihan mo ba? Sinabi ni Sheng Kangwo kina Di Hangyan, Chen Lei at iba pa. Tumango si Chen Lei at ang iba pa. Nagawa nilang magsanay sa paglilinang hanggang sa puntong ito. Lahat sila ay may kaalaman, at natural nilang nauunawaan ang mga kahihinatnan kung sila ay nabigo. Okay, kung gayon, ang tagumpay o kabiguan ay nakasalalay sa isang galaw. Lahat ay nakikinig sa aking mga utos at kumikilos ng sama-sama. Sinabi ni Sheng Kangwo sa lahat. Naiintindihan mo kuya, pwede ka nang magsimula. Ang iba pang 9 na tao ay tumango at sinabi kay Sheng Kangwo. Tumango si Sheng Kangwo, pagkatapos ay huminga ng malalim at nagsabi, maghanda, 3, 2, 1, gawin mo. Pagkatapos magsalita, itinuro ni Sheng Kangwo ang isa sa mga node sa unang pagkakataon. Nang bumagsak ang boses ni Saint Kangwo, sabay-sabay ding bumaril ang ibang malalakas na lalaki, na sumabog sa mga space node na nakalaan sa kanila. Boom! Dinurog ni Chen Lei ang Great Desolate Fulong Fist na sinamahan ng God of Slaughter Art, at sa isang suntok, nagpasabog siya ng buhol sa harap niya para sirain. At binasag din ni Di Hangyan ang buhol sa kanyang harapan ng isang suntok sa unang pagkakataon, pagkatapos ay inikat ang kanyang ulo at tumingin kay Chen Lei, na nagpapakita ng bakas ng pagkagulat. Ang suntok na niyugyug ni Chen Lei kanina lang ay nakaramdam ng kaunting takot kay Di Hangyan, na parabang nakatagpo siya ng natural na kaaway. Hindi pa naranasan ni Di Hangyan ang ganitong pakiramdam noon, kaya labis siyang nagulat. Thank you for watching. Please like and subscribe. Jessica Datuan Ortiz.